and gentlemen, thank you for joining us today as we embark on a crucial conversation about a topic that often stirs passionate opinions, abortion. Before we dive into the diverse perspectives we'll encounter on this matter, let me share a sobering statistic. In the Philippines, from 2015 to 2019, there were a staggering 3,770,000 pregnancies annually. Shockingly, 1,930,000 pregnancies annually. Shockingly, 1,930,000 of these pregnancies were unintended, and 970,000 ended in abortion. It's essential to note that abortion is strictly prohibited in the Philippines. Now, as we hit the public to gather the thoughts and feelings of everyday people on this issue, we aim to juxtapose their perspectives against this stark reality. Join us as we navigate the complex landscape of opinions and experiences surrounding abortion in the Philippines. Let's take this conversation to the public road and hear the unfiltered voices of the people. So first question, ano ang iyong personal na opinion ukol sa abortion? Para sa akin, ang abortion ay hindi to maganda para sa mga para sa mga ina nga pinapalaglag ang kanilang mga anak, dahil para sa akin na mas maganda nga ipatuloy na lang kung saan ilang nasugdan nga nainahan na sila, ilan na nagisulod nga kana nga pamaagi dapat na lang nilang ipadayon anak kung saan ilang nasugdan, kay sayop ang magpalaglag sa bata. Kay the biggest sin na kung according pa sa Bible nga dako nagsayop nga magpalaglag ka sa bata, kay naana na imong na lang ipadayon, kay dili na siya maayo para nako nga kanang bata. Blessings na siya, pero ang uban blessing na, pero para sa uban nga nakasala, para sa is sala na siya ang pagpalaglag sa bata. Instead, ipadayon na lang kung unsay lang nasugdan, kay naaman na, kay ang tanan man ng butang na purpose nga nung gihimuan na nga butang. So second question, paano nakikita ang epekto ng abortion sa lipunan? Dahil maraming nagiging batang ina dahil siguro sa kahirapan, dahil mas pipiliin na nilang magpangasawa kaysa magpatuloy sa pag-aaral. Dahil para sa akin, dahil nagiging batang ina sila dahil siguro sa kahirapan na di na nila kayang solusyonan, dahil para sa kanila ang pag-aasawa is yun ang solusyon para sa kanila. So third question, sa iyong pananaw, dapat ba maging personal na desisyon lang ng isang tao ang tungkol sa abortion, o may dapat bang regulasyon mula sa gobyerno? O para sa akin, isa ang regulasyon ng isang tao, dahil sariling problema na lang ng kanang kabataan kung bakit pinili niya natahak, dahil ang gobyerno is wala namang pakialam sa problema sa ibang tao, dahil may sarili tayong problema na kailangan din nating solusyonan, na walang pake ang gobyerno kung anong mayroon tayo na kailangan nating solusyonan kung ginahalo. Question, ano ang iyong personal na opinion ukol sa abortion? Abortion is really rampant nowadays, especially sa mga generations natin sa millennials, no? So, I think my personal opinion sa abortion is that as long as your body can take it, and then it's nag-agree ang both parties nga i-abort siya, and then kaya i-take sa imong body ang effect ana niya afterwards, then it's okay. Because for me, it's a personal opinion man sab, kay dili man na collective nga decision since kamo laman ang nagbuhat sa dili. Question, paano mo nakikita ang epekto ng abortion sa lipunan? I think mas dako jud siya og effect kung sa self nimo, since dili lang sa health but also financially and emotionally aspect, but sa lipunan siguro kasi kay kung murag ma-normalize na siya nga okay ang abortion sa lipunan, then I think that teenagers will engage in kanang sex which is not protective, and then kay murag na normalize ang abortion, so murag para sa ila murag okay na labod magpa-abort, and then they will do deeds nga murag maka-influence pod sa uban teenagers, which is very negative and alarming sa part sa community. Third question, sa iyong pananaw, dapat bang maging personal na desisyon lang ng isang tao ang tungkol sa abortion, o may dapat bang regulasyon mula sa gobyerno?
I think abortion may be personal no kay kanang dili man like ang gobyerno ang nag of course na siya effect sa community pero kasi ang paghimo sa deed is very personal man na kay for example kanang i-normalize na sa gobyerno and then wala man siya mabuhat kung kunyari ipa-abort niya and then dili kayang i-take sa body sa tawo or sa woman nga mag-take ana. So I think it's a personal decision kay as long as it's beneficial for her and then sa other party nga na iyang gi-make that deed with, then I think it's okay. So maybe it's personal rather than collective or may influence sa government. First question, ano ang iyong personal na opinion ukol sa abortion? Para sa ako as a babae, dili siya maayo kay bisag personal ani mo nga decision, bisag fetus pa na imong gadala, you don't have the right to kill someone, di ba? So, para sa ako, abortion is not good at all. Second question, paano mo nakikita ang epekto ng abortion sa lipunan? Syempre, di gihapon maayo kay any type of violence has no good at all. Third question, sa iyong pananaw, dapat bang maging personal na desisyon lang ng isang tao ang tungkol sa abortion? O may dapat bang regulasyon mula sa gobyerno? Para sa ko, namatay saying na your body, your rules, pero yung anang nga situation in that case, dapat may action na pagabuhaton ang government kay even sa laing bansa, abortion kay ginapan man na sila, ginaalaw. Pero personally, I won't allow, like, if ako lang pangutanon, government talaga maghimo og kanang acts or laws para mapastop og dili maano ang abortion, like dili siya mapalaganap here sa atong country. So, first question, ano ang iyong personal na opinion ukol sa abortion? For me, my own opinion about abortion is that kanang ang usa ka babaye, she has especially when she is a teenager tapos she's not ready to commit being a mother of her own child or she abort it, especially kandi pa ready ang kanang magjowa dyan. Ano mo siya, abortion is about na magdaglag og bata, something like that, and it's illegal. Second question, paano mo nakikita ang epekto ng abortion sa lipunan? I saw the effect of abortion in the community by seeing a lot of sabi na ko pagsulti nga dili mga a lot of women who is not virgin already. Third question, sa iyong pananaw, dapat bang maging personal na desisyon lang ng isang tao ang tungkol sa abortion o dapat bang regulasyon mula sa gobyerno? I think for me it would be a personal decision. Kay actually government has na siya gamay nga part, but typically it is a personal decision nga imong buhaton kay damo siya impact to the society or sa individual decision, especially kanang labo na kanang dili jud ready and pero para sa ako abortion is normal. Pero ako lang own opinion. Thanks. Ladies and gentlemen, thank you for joining us today as we embark on a crucial conversation about a topic that often stirs passionate opinions, abortion. Before we dive into the diverse perspectives we'll encounter on this matter, let me share a sobering statistic. In the Philippines, from 2015 to 2019, there were a staggering 3,770,000 pregnancies annually. Shockingly, 1,930,000 pregnancies annually. Shockingly, 1,930,000 of these pregnancies were unintended, and 970,000 ended in abortion. It's essential to note that abortion is strictly prohibited in the Philippines. Now, as we hit the public to gather the thoughts and feelings of everyday people on this issue, we aim to juxtapose their perspectives against this stark reality. Join us as we navigate the complex landscape
of opinions and experiences surrounding abortion in the Philippines. Let's take this conversation to the public road and hear the unfiltered voices of the people.